in. Ayun yun, naka-plug in. Then, ayan. Gumagana yung fan. Nag-relay siya. Ibig sabihin, working yung amplifier stage niya kasi nga nag-relay naman eh. Nag-relay naman, buo naman yung fuse. Malamang working yan. Ang problema is wala siyang display dito. Oh, walang display, wala siyang display. Oh, wala rin dito. Saan nakakabit yung ilaw nito? Ayan, wala. Pero gumagana yung fan, gumagana yung amplifier stage niya. Simulan muna natin yung pinagawa rito sa atin. Ito yung 7 piraso to na pinagawa sa atin galing Santa Maria, Bulacan. Okay? Yung 5 karton na yan, isang unit yan. Tapos yung pinatungan niya is 2 crown na power amp. Okay, simulan natin yun. Bukasan natin ng isa. Bali sa total lang, first time ko maka-encounter ng ito klaseng brand. Yung concert na K, yung letter K na sulat, lagi na, common na lang yun eh. Pero ito, concert na iba yung sulat to. Concert talaga na letter C siya. Concert King C-1000 na integrated amplifier. Okay, 5 piraso to. Subukan natin na gawin. Brand new pa pero masira. Hindi ko alam, baka siguro sa factory ito galing. Ngayon, ang laman niyan ay ito. Mataas yung supply niya, nasa 55,055. Halos kasing lakas ng AB737. Kaso nga lang, naka 2 pieces lang na yung caps niya. Yung 737 kasi 4 eh. Okay, gawan ko na lang ng review to para kahit papano dalawa yung content natin. Sa ngayon, sa repair lang muna tayo. Okay, abangan nyo yung walay na lang natin. Basta walay natin yung content ng review and then repair. Ito, ang issue nito ay wala siyang power. Okay, ulit natin na Concert King na C-1000. Wala siyang power. Pakita ko sa inyo, naka-plug in. Ayun yun, naka-plug in. Hindi ako nagpa-plug agad na 220 kapag hindi ko alam kung anong pinakasani ng sira or anong pinakasira niya. Naka-valve muna tayo. Okay, o natin. Ayan, gumagana yung fan. Nag-relay siya. Ibig sabihin, working yung amplifier stage niya kasi nga nag-relay naman eh. Nag-relay naman, buo naman yung fuse. Malamang working yan. Ang problema is wala siyang display dito. Oh, walang display, wala siyang display. Oh, wala rin dito. Saan nakakabit yung ilaw nito? Ayan, wala. Pero gumagana yung fan, gumagana yung amplifier stage niya. Relay section gumagana. Ito yung susolusyonan natin. Okay? pero bago yun, bago natin simulan to, siyempre shout out and then magpapasalamat muna tayo. Maraming salamat bossing dahil binigyan mo ako ng maraming gawain. Okay? Salamat. Concert King. Kapag ganitong issue na wala siyang power or walang display, na gumagana yung fan, gumagana yung amplifier stage, focus tayo dito sa may pinaka front panel niya. Alamin natin kung may supply na pumapasok or wala. Okay? Ito yung supply ng amplifier stage niya. Ito malalaki na to. Ito yung 55055. Ito yan. Tapos yung blue na maliliit na to, ito yung supply ng tone control niya. Ito yung supply ng tone control. Okay? Papunta dito yan. Tapos i-regulate niyan from 17, sabihin natin 14, 16 hanggang 17 to i-regulate niya ng 12 or 8 volts DC. Okay? Ayan. Ngayon, sukatan natin ito. Pero may napansin ako. Lumubo na o nabuntis no ito to. Yan, lumubo siya oh. 'Di ba? Lumubo. Nabuntis yung capacitor. Ano kaya yung dahilan niyan? Ay sibak pa yung mga sibak pa yung mga diode niya. Ayan. Rectifier diode, sibak. Ngayon, sukatan natin to kung mayroong supply na lumalabas dito. Ang problema, naka 1 hands tayo. Teka lang hanap tayo ng pandikit. Ang ginawa natin tinip lang muna natin dito. Ngayon, sukatan natin ulit natin. Ngayon, tester natin, naka-range ng 50 AC. Wala na, hindi na gumana yung fan, hindi na rin nag-relay, nawalan ng supply yan pag ganyan. Pero siyempre, sukatan pa rin natin, kailangan may lumabas dito, di ba? O yan, meron siya. Nasa 15, 16 yan. Okay, kompleto, meron siya
Kaso pumutok yung diode, yung mga rectifier diode pumutok, tapos yung capacitor nabuntis na. Okay, baklasin muna natin to, baklasin natin tong pinaka main board, tapos palitan natin tong capacitor. Value niyan ay 25 volts by 2200 microfarad. 25, pasok naman yung 25 eh, kasi nasa 16 pasok yan eh. Okay, tapos palitan natin yung mga diode nya, and then sana walang problema dito. Naklas na natin yung board nya. Ito, butas dito. Butas ba to o bakbak lang ito? Lumiyab yung linya dito sa ilalim, pero madali lang yan, jumper lang natin yan para mas tumibay siya. Tapos sana ba yun? Yan, ito. Ilang pirasong diode yan, palitan natin lahat yan. 1, 2, 4, 6, 6 na diode. Tapos dalawang kapasitor. Pero check ko rin itong regulator na to, baka mamaya sira na rin. Okay, the rest dyan, wala na tayong gagalawin. Binaklas ko na yung mga kapasitor. Ayan, binaklas na natin to. Lumobo. Value nito ay 25 by 2200. Pwede itong ipalit natin dito is taasan natin yung voltahe nya. Gawin natin 35 volts kahit na 1000 microfarad lang. Pwede yun. Basta mataas yung voltahe. Basta 35, ganap ako ng 35. Sana meron ako may mahanap na 35. Tapos yung mga diode, ayan oh, putol-putol na oh. Putol-putol na. Parang 6 na piraso yan, palitan natin. Okay, palitan ko yan. Tapos jumper ko tong yung naputol dito. Jumper na lang natin yan. Okay, ito ko na yung mga pyesa. Bali, ang nilagay natin dito, wala akong mahanap na 35. Ang nilagay natin is 50. Di hamak na mas mataas yung value ng voltahe na ipapalit mo, mas okay lang. Huwag kang bumaba. 35, 50, mas okay yun. Mababa lang yung microfarad nya. Ito nga oh, maniwala ka na 2200 to. Ito kaliit. So, pinalitan natin. Tapos yung mga diode, bago lahat yan. Okay, ito may dalawa nga na hindi putol. Hindi ko na nga tinisting eh, basta pinalitan ko na lang agad. Inulit natin yung kapasitor na nilagay natin dito is 50 by 1000. Okay, ngayon try natin ibalik. Kahit na hindi muna natin ibalik itong pinaka main supply ng amplifier, kahit yung nandito lang, para malaman natin kung magkaka-display at kung may usok. Okay, ito lang muna yung supply na lagay ko. Ay, hindi, kailangan pala may balik na para makita pala kung may display dito. Teka lang, binalik na natin to. Kailangan nakapwesto pala siya para may balik natin yung mga linya. Ngayon, ito hindi natin kinabit to yung malaking wire para sa may main amp nya na natin. Sana walang umusok. Ayan oh, may power na siya oh. Okay na. Pa-display na natin kung may umiinit dito. Ano kaya ang dahilan nun? Bakit pumutok yung mainit? Mainit nga. Mainit masyado. Regulator. Wala, may problema pa. Mainit yung nung value ng regulator niyan. Mainit. Baka may tinamaan dito. Hanapin muna natin. May display na siya oh. Kaso mainit. Check ko muna. Check ko to. Ano kaya pinanggalingan nito? Bakit sobrang init? Okay, baklasin ko muna to. Parang ano bang value niyan? Positive 7812. 7812. Okay, bunutin pala natin to muna. Ito. Kailangan bunutin natin yan para malaman natin kung umiinit pa rin. Kapag umiinit pa rin yan, ibig sabihin sira. Pero kapag hindi umiinit yan, ibig sabihin may problema dito sa may front panel natin. Okay? Ayan, binunot natin. Mainit talaga siya. Hindi pwede. Parang sira. Mainit. Kakapasok. Okay, palitan natin. Sira nga ito.
sira ito. Ito pinalit natin ng bago. Tapos nilagyan natin ng thermal paste kasi wala siyang thermal paste. Ito. Ayan. Ito yung ginagamit ko, thermal paste. Ngayon, babaklasin ko na rin yung isa dyan. Lalagyan ko ng thermal paste yan, yung 7912. Okay. Ito, sira to. Pati yung 7812, pinalitan ko na rin pala. Ngayong isa kanina, ano ba yung pangalan nung code dun? Ito, parang may nangitim, no? Pinalitan ko na lang para dalawa na. Para sigurado tayo. Tamad ako mag-check eh. Ayan, pinalitan ko itong dalawa. Bago na. Tapos nilagyan ko na ang thermal paste na yan, yung heat sink. Ito naman kahit ko na to 5 volts na naman to eh. Yan, lagyan ko ng thermal paste yan. Dami natin thermal paste eh. Oh. Ngayon, nag-check ako ng voltahe kompleto. Bago yung isalpak, pwede kayo mag-tester. Kailangan, may nakalagay naman na dito. Ground, positive 12, negative 12, 5 volts, tapos ground. Kompleto naman siya. Kompleto naman. Ngayon, nagkalaman nyo kung may problema dito. Binalik ko na yung pinaka-supply pati sa amplifier nya. Ayun, nag-relay. Sabahan ko kapain ko kung umiinit to. Kasi kanina pag ako, niinit agad eh. Mukhang normal na. Wala na, goods na wala na kahitinit. Tingin ko, nasira yung regulator. Kasi nga sa sobrang init, dahil nga walang thermal paste, ayaw nasira hanggang sa lumiyab itong supply. Yun na yun. Ganun lang talaga yung dahilan nito. Kulang sa thermal paste. Ngayon, lagyan natin ng speaker to. Tingnan natin kung may audio na. Sana may audio na para wala tayong problema kapag gawa tayo ng panibago. Nagkabit na ako ng speaker. Ayan, nagkabit ako ng speaker, hindi yung audio input. Maganda yung kanya. Yung input niya may pwede siyang XLR. Basta gawa ko lang review content. And ito, kabit na, dalawang mid-high natin para mas marinig nyo. Okay. Ngayon, cellphone natin gumagana na yan. Gumagana na. Yan, nag-relay. Ngayon, ito yung pinaka-master volume niya. Okay. Yan, gumagana na Music Production. Okay na yung audio. Yung mic niya, gumagana rin pati yung mic niya. So, volume natin. Sound check, mic testing, check, sound. Ganda pa ng tunog. Sound check, mic testing, sound. Okay, goods. Sound check, Goods. sound check, testing, check. Okay, ganda ng tunog ng mic niya. Okay na, working na. Babain pa ba natin yung oras natin? Yun lang, working na siya. Okay, off ko muna. Ako lang na lang dito is tornilyo na lang din naman. Basta abangan nyo yung pinaka-review natin dito. Nadali, ulit tayo ng capacitor, regulator. Isa lang talaga yung tinitingnan ko sani, yung regulator. Sa sobrang init, bumigay hanggang sa pumutok yung, bumalik na. Kumbaga, pumutok yung mga rectifier diode, pati yung capacitor niya, pati yung linya doon sa ilalim is lumiyab. Ginamper lang natin yun Okay na. Hindi na tayo magpapaalam. Sana nakapagbigay idea ako sa inyo. Sana ba? Malay nyo kung makabili kayo ng ganitong unit doon sa pinagbilhan din ng bossing ito, tapos ganun yung issue, di ba? Kahit paano na bigyan ko kayo ng idea. Okay. Mayroon pa tayong 4